Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ang pag-aalay ng misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inululuhog namin ito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mayaman na noon si Abram. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Si Lot na laging kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas pag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon, ang mga Kananeo at Perizeo ay naninirahan pa sa dakong. Kinausap ni Abram si Lot, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin, sapagkat pagkamag-anak tayo. Ang mabuti maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Dinala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupai ng Egipto. Nooy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan. Samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito ay napakasama ng mga mamamayan. Namumuhay sila ng laban sa Panginoon. Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak, at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyay bibigay ko sa iyo." Lumipat nga si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon. Ang salita. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya nais. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin?
Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kaniyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hallelujah! Hallelujah! Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakakasumpong niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maikli lang po ang ating ebanghelyo, pero hitik sa dapat ipaliwanag. Tatlong parang magkaibang tema. Pagdilayan po natin ang huling talata ng ebanghelyo. Yung pong sinasabing, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakakasumpong nito. Sa atin pong buhay, lalo na po sa mga kabataan, sa mga nagsisimula, lagi pong parang maraming daan, maraming pintuan ang kapasukan. Kaya sila namimili. Pag ikay bata pa, parang ang daming daang nasa iyong harapan. Kaya nga tayo kung minsan na mayroong tinatawag na orientation, kung saan ba talagang para sa iyo. At kalimitan, ang pinipili ng karamihan ay yung magaan, yung madali, yung maganda. Sa unang pagbasa, nakita po natin ang kwento ni Abraham at ang kanyang pamangkin na si Lot. Alala po natin, ang sabi ni Abraham, marami na tayong tauhan, marami tayong hayop, marami na tayong ari-arian, nag-aaway ang ating mga tauhan, kailangan maghiwalay tayo. Sabi ni Abraham sa kanyang pamangkin, si Lot, pumili ka. Kung saan ka tutungo, doon ako sa kabila.
Pumili ka ng iyong gusto at yung maiiwan ay siyang sa akin. Tumingin sa palibot si Lot. Nakita niya itong bahagi ito. Ayon sa binasa po natin kanina, ay maraming tubig, malawak, ang kapatagan, mayaman sa madaling salita. Tumingin siya sa kabila, parang hindi maganda. Sabi niya, mahihirapan tayo rito. Ang sabi ni Lot, dito na tayo. Dito na tayo. Ang nakalagay po sa unang pagbasa kanina, maganda itong lugar na pinili ni Lot na magiging Sodom. Alam po ba natin ang kwento ng Sodom, ang Gomora? Bayang sa simula'y sagada, ngunit ayon na rin sa Ebanghelyo, ay mga tao ay hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Mga taong matigas ang ulo, kaya sila'y pinarusahan ng Diyos. Pinili ni Lot ang magandang bahaging ito, sapagkat kaaya-aya sa mata, sabi ko po kanina, kumbaga sa pintuan, maluang, madaling pasukin. Ito naman ang naiwan kay Abraham. Sapagkat hindi gaanong kasing yaman nung nasa kabila, kailangan nilang magpagod, kailangan nilang magtiyagang muli upang pagyamanin ang pinili ni Abraham. Sa buhay po natin, ito po ang nangyayari. Kahit dito po sa bayan ng San Jose at kahit sa mga bayan, maraming dati mayayaman na pinili na lamang ang kayamanan at hindi na nag-aral, nagpasasa sa kayamanan, hindi na nag-aral hanggang sa naubos na hanggang yung iba ay kung hindi man naghirap, ay maraming nawala. Sapagkat yun ang kanilang pinili. Pero yung isang taong taga-bukid na medyo mahirap, pinili niyang magtiyaga, pinili niyang magsimula sa maliit, pinili niya itong daang itong makipot, at sa dulo naman nakikita natin kung ano ang mga buhay ngayon ng mga taong nagtiyaga. Sa pananampalataya po natin ganyan din. Kaya matuto tayo sa tunay na nangyayari sa buhay. Totoo, nakikita po natin ang ating mga mata na sa ating lipunan ang mga taong pumili ng maluang na daan, magaan, maalwan, madali, ngayon ay nasa kapahamakan. Pero ang taong pumili ng medyo mahirap, kailangan magtiyaga, kailangan magsimula, kailangan maghirap, ngayon ay nasa kasaganaan. Eh po mga kapatid, pag tayo po ay, when we are presented yung dalawang uri ng pintuan sa buhay natin, huwag agad-agad tayong magiging Lot, parang si Lot. Nung makakita ng oportunidad, ayun na kaagad. Pag-isipan po natin. Kapag sinasabi ng Ebanghelyo, ang daan patungo sa kapahamakan ay maluang at karamihan ay marami ang naa-attract dito. Pero yung daan patungo sa buhay na walang hanggan ay kakaunti lang at ayaw ngang tingnan ng mga tao. Kakaunti ang nakakapansin nito sapagkat in the first place, ini-ignore natin. Basta't makipot, ayaw natin. Basta't mahirap, ayaw natin. Basta hindi madali, ayaw natin. Ito mga inuulit ko po, panalangin po natin na bigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon, ng talinong piliin ang kahit maliit na landas, ang kahit malipot na landas, kung ang dulo nito'y ang ating kaligtasan, kung ang dulo nito'y ang kaginhawahan sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ipinapangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon at ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon,
buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao naway buhayin muli ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Amang nasa langit, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito may iaalay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito may iaalay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat kami aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo'y pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito.
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Kaya naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay si Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng Poong San Jose ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, na lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tatagubilin ang nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming panandabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag, upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.